Bago tayo mag-push forward. You know, Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang ako. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Lahat po ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Nothing more. I'm not asking for your votes, I'm just asking, suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Luma na yan eh. Well, Diba? It is all just for PR. It just so happened na PRRD is a very effective and efficient PR person. Sobrang galing ni Duterte. To the point na even yung joke niya, siniseryoso. Ganun kalupit si Duterte. Ganyan kalupit si Duterte mag-endorso at ganyan kalupit si Duterte magpropaganda. Ganyan kagaling yung utak niya. Alam niya kung papaano iikot yung mga switch ninyo. Alam ni Duterte kung papaano i-on, i-flip yung switch ng mga kalaban. Alam ni Duterte when at kung ano ang sasabihin to expose etong yung kabubuhan ng kanyang mga kalaban. Tingnan mo. 'Di ba? Pagkasagot na pagsagot niya, maikli lang. Anong ginawa ng Malacanang ni Bongbong? Puta, bula ng bibig. Bula bibig, pak, ginamit ang media, ginamit ang pulis, ginamit ang mga congressman. Putang ina salita, yak, ganon. Yang ginawa ni Duterte, ganito yan. Tangina nyo, matagal na naming alam. Matagal na naming alam, kilala si Duterte. Hindi nyo kailangan ipaalala sa amin dahil minahal namin yan kay Duterte. Yan yung talagang minahal namin kay Pangulong Duterte. Yung pagiging totoo niya. At yung napakahusay niyang babain yung emosyon ng mga tao. Ang galing niyang paglaruan yung isip ng mga tao. At dito mo malalaman sa mga sinasabi ni Duterte kung sino talaga yung mga tanga sa Pilipinas. Yung mga tanga sa Pilipinas, makikita mo kuda ng kuda sa TV, sa social media. Yan yung mga pulpul sa Pilipinas. Anong sabi? Anong sabi ni NBI director patungkol diyan? Mawalang galang na si kay Congressman Adyong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Oh, hindi naman kayo tinatakot yung mga senador. So si Bongbong, nung sumagot siya dito, hindi ba sapul siya doon sa sinasabi ni NBI, Bongbong, salita ka ng salita eh. Hindi naman ikaw yung affected eh. Masyado kang affected, hindi ka naman dapat maapektuhan pero masyado kang affected. Di ba lumalabas yung mga kabubuhan nung mga kumakalaban sa mga Duterte. Ito yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na itong mga nagsasalita sa kabila, they have to say it para sa free airtime dahil ang mahal ng airtime. So sinasabi nila itong mga ito para maikandidato nila yung mga kandidato nila at dito pinakikita nila how effective yung kanilang propaganda. At gaano sila ka-epektibo bilang mga campaign managers nitong mga kumakampanya. Si Bongbong, panay ang salita, tinan mo kung anong nangyayari. Binubu ng tao, pinagtatawanan, gigil na gigil ng tao. Tapos ngayon maglalabas sila ng survey na tuwan-tuwa daw ang mga Pilipino sa kanya. Ulul! Paano natuwa ang mga Pilipino sa yung kupal ka? Paano natuwa ang mga Pilipino sa iyo? Yung inyong yung proclamation nyo. Nilabas na sa mismong page mo, pinagtatawanan ka pa ng tao. Ikaw na nga daw ang may Guinness World of Record ng lahat ng pinagtatawanan ng mga tao sa kanyang sariling post.
Aha. Yung haha. Nantokwa ka, oh. Walang hiya ka. Sa totoo lang. Oo. Diyos mio. So, yun ang magaling sa mga Duterte. Yun yung sinasabi dito ni Jimmy Bondoc that it was just a joke. Joke lang po yan. Huwag niyong seryosohin. Nandudun ako noon, nagtatawanan yung mga tao. It was our proclamation and that's how PRRD addresses yung audience of what to do. Binawi naman yan kalaunan. Pero mas marami siyang sinabi dyan sa press con na yan or dyan sa speech niya na mas kailangang intindihin at mas kailangan i-pick up ng media at ng gobyerno. Ano yun? Yung mahal na presyo ng bilihin, pagtaas ng krimen, droga, nagbalik na, at saka yung addict yung presidente. Yun ang dapat na hina-highlight ng media dito, hindi yung joke. Di ba? Dapat ang hina-highlight ng media yung mga kabulukan na in-expose ni Duterte. Ano pa yung mga in-expose ni Duterte? Na ang Congress daw ang pinakabulok na sangay ng pamahalaan. Di ba anong reaction nila when PRRD said it? Nawalan ng prangkisa ang SMNI. Tinrabaho ang Kingdom of Jesus Christ. Tinrabaho si VP Sara, si Bato at si Bongo. O hindi ba yun ang malaking kabalbalan sa lahat na dapat pinipick up ng media at ng mga tao. Pero ito masasabi ko, PRRD sobrang efektibo pa din hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon, pinasasakit niya na ang puso ng mga linis-linisan, bait-baitan sa gobyerno. Hanggang ngayon, wala na siya sa posisyon. Kada magsasalita siya, yung mga self-righteous na mga politiko, personality sa Pilipinas, butthurt pa din sa kanya. O hindi ba? Sang ka naman. Kaya dapat talaga tayo maging proud na mga Duterte supporters. The NBI actually recommended to file charges against the Vice President for a kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Parang sila nagsabi, nagpapapatay sila. Pero pag tinignan mo, pinot mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi even the way he said it. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly, it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganon, you know? At sinabi niya pa nga, binawi niya pa na, pero wag na, kawawa naman eh. Okay, so done. Done na yun. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it's a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako, patayin niyo to. Abogado yan, ha? It's a conditional threat. So, it's not a direct threat. Yun. Oh, so magkaiba. It's not a joke, but it's also mali pa din yung kanilang isinasampang kaso sa kanya. Mali yung kasong isinasampa kay Duterte, kay Pangulong Duterte, dahil nagjo-joke lang siya. Yung kay VP naman, even if it's not a joke, it is not a death threat. It's a conditional threat that if something happens to me, oh, you know who to blame and sige, patayin mo din sila. Oh. Magkaiba yun. Sabi ko nga sa inyo eh, yung impeachment kay VP Sara, kasama yan. Oh, kasama yan sa kailangan niyang idepensa yung sarili niya. Oh, sabi ko sa inyo, walang silbi yan. Di ba? Ayaw niyo maniwala sa akin eh. Oh, so ayan po mga bossing, yung patungkol dyan, sobrang importante nito mga boss kasi nga kina-cloud nito eh. Kumbaga tinatakpan nito yung mga totoong issues sa bayan natin, which is ano? Kahirapan, adik ang presidente, bumalik na ang drugs, at korupsyon, yung blankong item sa BICAM, yun talaga problema. Hindi natin makakalimutan yan. Pinupuntahan lang natin itong mga ibang issues para at least ma-debunk na natin sila as early as now and then balik na tayo dun sa usapin. Putang ina nyo.
Sumagot na ba kayo sa Supreme Court doon sa ano nila, diyan sa budget ninyong kabulastugan yung GAA 2025? Again kaya ayaw nila yung GAA ma-terminate yung 2025 kasi ayaw nila doon sa 2024. Yung 2024 walang akap, walang AX doon, wala silang makukulimbat doon. Mga gunggong. O kayong mga congressman, kayong mga magnanakaw. Mauubos din ng mga lahi yung mga hinayupa kayo. Sa darating na eleksyon, mga bossing, sa darating na eleksyon, wala tayong ibang iboboto kundi ito lang. Official senatorial candidate si number 28, Bongo. Siyempre, number 53 sa balota, Pastor Apollo Hibuloy. Number 22, De La Rosa. Number 38, Marcoleta. Number 30, Hinlo. Number 34, Lambino. Number 58, Salvador. Number 10, Bondok. At number 56, si Vic Rodriguez. Ilan na yan? 3, 6, 9, Siyam. May nagtatanong sa akin, Boss Dada, paano pag blanco? Baka hindi basahin. Hindi po, babasahin yun basta blanco. Kung blanco, hindi, ano yan, walang problema yan. Kahit kulang yung iboto nyo, okay lang. Wag lang sobra. Pag sobra, lahat yun, walang mababasa. Kaya, okay na yung siyam kesa 13. Pero ako, gagawin ko 10 yan. Kukumpletuhin ko pa din yan. Ako gagawin ko 10, iboboto ko pang 10 si Ben Tulfo. Naniniwala ko si Ben Tulfo, hindi yan katulad ng mga kapatid niyang mga hayop. Ako sa akin lang ako ilalagay ko yung Tulfo. Yung Ben wag yung Erwin, putang ina nun, wala yun, kawatan yun. At yung iba pang mga Tulfo, kawatan yun. Ilagay ako sa akin lang kasi natuwa ako dun sa kanyang natuwa ako mga bossing doon sa kanyang statement patungkol dun sa yung political dynasty. Natuwa ako dun mga bossing. Kasi hinarap niya, sabi niya ako din, ayaw ko din ng political dynasty. Pero ang gawin natin, bigyan nyo ko ng chance na umupo, putya pagtitibayin ko yan. Sa panahon, sa konstitusyon, binabawal talaga. Kaya lang, malabnaw. Malabnaw. Kaya kailangan pagtibayin natin. Mas maganda talaga yung walang political dynasty sa Pilipinas. At isusulong ko yan. Natuwa ako dun. Hindi niya dinefend yung sarili niya. Kasi, tinan mo ang sagot Tinan mo ang sagot ni Raffy Tulfo doon. Ang sagot ni Raffy Tulfo, wala kaming magagawa kung gusto kaming iboto ng tao. Yun ang sagot ni Raffy Tulfo doon. Wala kaming ginagawa kung feeling ng tao mas makakatulong kami kaysa doon sa iba. Mayabang. Tinan mo ang sagot ni Ben Tulfo. Ako din, I am against political dynasty. That's why, if you're gonna give me a chance, I will make it stronger. Pagtitibayin natin yan. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon. Kasi tama naman ang lahat ay may karapatang tumakbo sa posisyon. Nakalagay lang naman very simple yung yung rules ng COMELEC Kailangan marunong ka magbasa, magsulat at ikaw ay Pilipino. Yun sa hindi sila Pilipino, ayun, ibang issue yun. Kailangan nilang i-address yun ng malupit at kailangan may pagtanggol nila yung sarili nila doon. Pero doon sa political dynasty, maganda yung isinagot ni Ben Tulfo doon. Kaya tuwan-tuwa ako doon. Kaya ako sabi ko, nawin ko yun. Tinignan ko kasi yung sagot nilang lahat Ibang-iba yung sagot ni Ben Tulfo sa kanila. Ang sagot ng iba, puros defensive Napaka-defensive ng sagot ng iba. Pero yung kay Ben Tulfo, yung sagot niya, yes, I am with you pagdating dyan. Ayoko din ng political dynasty. Kasi si Ben Tulfo exposed yan sa babae. Alam niya kung anong nangyaring pang-aabuso. Yung anak ni ganito, anak ni mayor, na si konsihal ganyan, anak ni congressman kasi na si konsihal ganito. Inabuso yung mga constituents niya. Alam ni Ben Tulfo yun. Kaya sabi niya, pagtitibayin natin, kung pwedeng kaanuin natin, gumawa tayo ng batas para yung COMELEC, maidagdag yan, di maganda. Kung meron ka ng kamag-anak na tumatakbo sa national or nasa national position na, hindi ka na pwedeng maging congressman. Mga ganun. Kung magagawa ni Ben yun, maganda, makakatulong sa atin. Mawawala talaga yung mga political dynasty, mga hayop na yan. Magpalit sila ng pangalan nila. Di ba? Yun na yung akin lang. Ngayon, kung kayo, may mga kandidato rin kayo, okay lang din naman. Basta itong PDP laban na to na siyam, kailangan nyong iboto lahat ito. Okay? Basta wag kayong bumoto sa
Makabayan Black at saka dyan sa bagong alyansa ng mga pulboronic. Huwag kayong boboto dyan. Dito lang tayo, solid na. Dagdagan nyo na lang ng matitino. Meron pa si Doc Mata. Di ba? Marami pang mga kandidato dyan na matitino. Pero wag na nating ibigay dun sa kabila. Okay? Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta